Pare, ang pangalan ko ay Alex. Nurse ako dito sa Vienna, Austria. 10 taon na rin. Sanay na ako sa lamig, sa katahimikan, sa pagiging dayuhan. Ang buhay ko ay nakakahon. Ospital, apartment, grocery, tulog. Isang maayos at predictable na ikot. Ang mga kwento ng kababalaghan sa Pilipinas parang mga lumang pelikula na lang na nakakatawa na ngayon. Isang araw, may blood donation drive sa ospital na pinagtatrabahuhan ko. Siyempre, bilang healthcare worker, sumali ako. Karayom, supot ng dugo, konting hilo, sanay na ako diyan. Pagkatapos binigyan ako ng juice at biskwit at pinayuhan na magpahinga. Normal na araw. Pero kinagabihan, nagsimula yung kakaiba. Hindi ako makatulog. Hilo ako, oo, pero hindi yung hilo sa pagod. Parang may kuryenteng dumadaloy sa buong katawan ko. Energetic at gutom. Isang kakaibang gutom. Nag-init ako ng natirang pagkain, isang goulash na luto ng Austrian kong kapitbahay. Kinain ko lahat pero parang wala lang. Gutom pa rin ako. Nagprito ako ng itlog, kumain ng tinapay, uminom ng 1 litrong tubig, pero yung pakiramdam sa sikmura ko, parang isang butas na hindi mapunuan. Lumipas ang ilang araw, ganun pa rin. Hirap akong makatulog sa gabi pero sa umaga, hindi naman ako inaantok. At yung gutom, palagi siyang nandyan, bumubulong, naghahanap. Hindi na ito yung gutom sa kanin o tinapay. Iba, isang gutom na parang nanggagaling sa kaibuturan ng mga buto ko. Isang pagnanasang hindi ko maintindihan. Yung katawan ko parang may hinahanap na isang partikular na sangkap na hindi ko maibigay. At ang lahat ng ito ay nagsimula pagkatapos kong magbigay ng dugo. Ang gutom ay naging pagnanasa. Isang gabi, habang nag-i-scroll ako sa social media, nakakita ako ng picture ng dinuguan. Pare, para akong sinampal. Bigla, yun na lang ang gusto ko. Yung amoy, yung itsura, yung lasa. Halos mangyak-ngiyak ako sa pagnanais na kumain nun. Siyempre, saan naman ako hahanap ng dinuguan dito sa Vienna? Nagsettle ako sa isang mamahaling steak, yung pinaka-rare na kaya kong lutuin. Habang hinihiwa ko at nakikita ang pulang katas nito, parang kumakalma yung halimaw sa loob ng tiyan ko. Pero panandalian lang. Kasabay ng mga cravings, nagsimulang tumalas ang mga pandama ko. Yung amoy ng kapitbahay kong nagluluto ng sausage, naaamoy ko mula sa loob ng apartment ko kahit sarado ang bintana. Yung mahinang pag-uusap ng mag-asawa sa kabilang unit, naririnig ko na parang nasa tabi ko lang sila. At ang pinakamatindi, yung pang-amoy ko sa dugo. Isang araw sa ospital, habang naglalakad ako sa pasilyo, bigla akong napahinto. Minaamoy ako. Matamis, medyo metaliko. Alam ko yung amoy na yun. Dugo. Sinundan ko. Dinala ko nito sa isang kwarto kung saan ang isang pasyente ay may IV line na nag-leak ng bahagya sa kanyang kumot. Isang maliit na patak lang. Pero para sa akin, ang amoy nito ay kasing lakas ng pabango. Napaatras ako. Biglang kinabahan. Nagiging sensitibo ba ako masyado? O may nag-iiba na ba talaga sa akin? Ang pagiging nurse ko, na dati isang propesyon, ay parang nagiging isang pagsubok. Paano ako mag-aalaga ng mga pasyente kung ang amoy ng sarili nilang dugo ay nagiging isang tukso? Sa pag-aalala, tinawagan ko si Mama sa Pilipinas. Hindi ko sinabi lahat. Sinabi ko lang na hirap akong makatulog at palagi akong gutom. "Naku anak, baka sa stress lang yan," sabi niya. "Magpatingin ka sa doktor o baka kailangan mo lang ng vitamin B." Pero habang nagsasalita siya, narinig ko ang panginginig sa boses niya. "Alam mo, naaalala ko yung lola mo," dugtong niya, pilit na pinapagaan ng usapan. "Ganyan din yun, palaging may mga bawal. Bawal daw sa kanya ang masyadong maraming bawang, nahihilo raw siya. Bawal din daw sa kanya yung amoy ng dikin, yung bagong giik na palay, nasusuka raw siya." Dikin, bawang, mga ordinaryong bagay sa probinsya. "At naaalala mo ba?" Patuloy ni Mama. "Palagi siyang nagdadasal tuwing papalubog ang araw, yung orasyon sa Latin, at hindi siya natutulog ng walang isang buong bawang sa ilalim ng unan niya. Sabi niya,
para raw hindi siya bisitahin. Noon, lahat kami, pinagtatawan lang namin si Lola, mga pamahiin ng matatanda. Pero ngayon, habang pinakikinggan ko si Mama, parang may kumukurot sa dibdib ko. Yung mga quirks ni Lola, parang hindi na lang basta quirks, parang mga panuntunan, isang set ng mga patakaran para mabuhay, isang paraan ng pagtatanggol laban sa isang bagay na hindi namin nakikita. Basta, mag-ingat ka Alex, sabi ni Mama bago ibaba ang telepono, at iwasan mo ang mga lamayan at sementeryo kahit dyan. Bakit niya sasabihin yun? Ano ang kinalaman ng lamayan sa pagiging gutom ko? Ang usapan namin, imbes na magpakalma, ay lalo lang nagtanim ng takot sa isip ko. Ang mga allergies ni Lola, parang minamana ko na. Naging impyerno ang trabaho ko. Ang ospital, na dati isang lugar ng siyensya at lohika, ay naging isang gubat ng mga amoy at tunog na ako lang ang nakakaintindi. Yung emergency room, para akong nasa palengke. Ang amoy ng sariwang dugo mula sa isang sugat, nakakahilo. Ang amoy ng takot mula sa isang pasyenteng inaatake sa puso, parang asido sa ilong ko. Yung mga pasyente ko sa ward, hindi ko na sila matignan bilang mga tao lang. Sila ay mga tibok ng puso. Naririnig ko ang bawat pintig. Mabilis, mabagal, malakas, mahina. Para silang mga orasan na nagbibilang ng kanilang mga sandali. At sa ilalim ng balat nila, nararamdaman ko ang mainit na agos ng buhay na dumadaloy. Ang bagay na hinahanap-hanap ng katawang ko. Alex, are you okay? Tanong sa akin ni Klaus, isang Austria na katrabaho ko. You look pale and you've been staring at that blood bag for a minute now. Napatingin ako sa IV stand. Tama siya. Nakatitig ako sa supot ng dugo na parabang yun ang pinakamagandang bagay sa mundo. Ang kulay pula nito, ang dahan-dahang pagpatak sa tubo. Sorry, just tired, sabi ko at mabilis na umiwas. Nagsimula na rin silang mapansin ang pag-iiwas ko sa pagkain. Sa cafeteria, kapag ang ulam ay may bawang, hindi ko talaga makain. Hindi lang dahil sa allergies ni Lola, ang amoy parang lason. Nakakasakit sa ulo, nakakasuka. Isang beses, nagdala si Klaus ng sandwich na may garlic spread. Kinailangan kong lumabas ng staff room dahil hindi ko makayanan ng amoy. Pinagtitinginan na ala ako. Ang Pinoy na nurse na dating masayahin, ngayon ay mailap, maputla at maraming bawal. Hindi nila alam na ang bawat araw ay isang laban. Isang laban sa pagitan ng nurse na sinanay para magligtas ng buhay at isang gutom na unti-unting natututong magnasa ng buhay na yon. Nagsimula sa ngipin. Isang umaga, habang nagsisipilyo ako, napansin kong parang mas matulis ang tingin ng mga canine teeth ko. Bahagya lang. Baka guni-guni ko lang, sabi ko. Ngipin lang yan. Pagkatapos, ang mga mata. Sa ilalim ng malupit na ilaw ng banyo, parang mas madilim ang kulay ng mga mata ko. At minsan, kapag pagod na pagod ako, parang may bahagyang kislap na pula sa gitna. Pinilit kong wag pansinin. Stress. Kakulangan sa tulog. Malnutrisyon dahil sa mga pagnanasa kong hindi matugunan. Lahat yan may medikal na paliwanag. Yun ang sinasabi ng utak kong nurse. Pero isang gabi, hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Pagod na pagod ako galing sa 12-hour shift. Dumiretso ako sa banyo para maghilamos. Pagtingin ko sa salamin, ako pa rin naman. Maputla, pagod, pero ako pa rin. Ngungit nang kumurap ako. Sa isang iglap, sa isang split second bago bumukas ulit ang mga mata ko, nakita ko. Ibang muka. Mukha ko pa rin, pero hindi ako. Yung refleksyon, nakangisi, isang ngising mapanlinlang at puno ng kalupitan. Ang mga mata nito, hindi na lang basta may kislap, nagbabaga, pulang-pula. At ang mga ngipin, lalo na ang mga pangil, ay matutulis at mahahaba,
Para siyang isang lobo na nagtatago sa ilalim ng balat ng tupa. Napasigaw ako at napaatras. Nadulas ako sa basang sahig. Pagtingin ko ulit sa salamin, wala na. Ako na ulit yung nandoon, nakatingin sa sarili kong takot na mukha. Pero nakita ko, alam kong nakita ko, sa loob ko, sa dugo ko, may isa pang ako na naghihintay. Isang anino na gutom. At sa pagkawala ng dugo ko, parang nabigyan ko siya ng lakas para magpakita. Hindi na ako makatingin sa salamin. Ang dating simpleng bagay, naging isang bintana na sa impyerno. Kailangan ko ng sagot. At dahil malayo ako sa Pilipinas, ang tanging mapagtatanungan ko lang ay ang internet. Ginamit ko ang mga salitang susi, ang apelyido ng pamilya namin, ang pangalan ng probinsya namin sa Panay at ang salitang alamat. Sa una, puro mga resulta lang tungkol sa kasaysayan ng bayan namin. Pero nagpatuloy ako. Nagpunta ako sa mga lumang forum, mga blog ng mga historiador, mga digitized na kopya ng mga lumang dyaryo. At doon, sa isang sulok ng internet, nakita ko isang thesis paper ng isang anthropology student mula dekada 70. Ang paksa, Surviving Pre-Colonial Beliefs in Rural Panay. At sa isang chapter, binanggit niya ang isang alamat tungkol sa isang pamilya na may dugo ng aswang. Ayon sa alamat, noong unang panahon, may isang pamilya na halos mamatay sa isang malubhang sakit. Para maligtas, gumawa raw ng kasunduan ng kanilang ninuno sa isang makapangyarihang aswang na nakatira sa gubat. Ang kapalit ng kaligtasan at lakas ay ang pagtanggap ng dugo nito sa kanilang lahi. Hindi sila magiging ganap na aswang, kundi mga tagapagdala lang. Ang sumpa ay mananatiling tulog hanggat hindi ito ginigising. At binanggit sa thesis ang pangalan ng pamilya, ang apelyido ko. Sinasabi rin doon na ang sumpa ay maaaring manatiling tago sa loob ng maraming henerasyon. Para itong isang sakit na natutulog, ngulit may mga bagay na kayang gumising dito. Isang matinding emosyonal na pagkasindak, isang malapitang engkwentro sa kamatayan, o isang malaking pagkawala ng sariling dugo. Parang gumuho ang buong sahig ng apartment ko. Ang blood donation, hindi yun ang simula. Yun lang ang susi. Ang susi na nagbukas ng kulungan ng isang bagay na matagal nang natutulog sa loob ng dugo ko, sa dugo ng pamilya ko. Yung mga allergies ni Lola, hindi yun pamahiin. Yun ang paglaban niya sa sumpa. At ako, sa isang simpleng akto ng pagkakawang gawa, ginising ko ito. Ang kaalaman ay hindi nagdulot ng kapayapaan, kundi ng mas matinding takot. Kung totoo ang lahat ng ito, ano ang susunod? Ano ang gagawin ng gutom na ito kapag hindi ko na mapigilan? Nagsimula akong mag-lock ng pinto ng kwarto ko tuwing gabi. Nilalagyan ko ng upuan ng doorknob. Nagpatatugtog ako ng mga Gregorian chant mula sa YouTube. Kahit ano, para lang hindi ako makalabas. Dahil nagsimula na akong mag-sleepwalk. O yun ang gusto kong isipin. Nagigising ako sa umaga na nasa kama pa rin naman ako. Pero ang mga paa ko, marumi. May mga bakas ng lupa at damo. At ang bibig ko, may lasa ng metal. Lasa ng kalawang. Lasa ng dugo. Isang umaga, habang nagbabasa ako ng local news online dito sa Vienna, may isang maliit na balita. Isang artikulo tungkol sa ilang mga tupa at kambing sa isang maliit na petting zoo sa labas ng syudad. Nanatagpo ang patay. Ang dahilan ng pagkamatay mon, unusual blood loss. Walang bakas ng ibang hayop, walang sugat, parang sinipsip lang ang dugo mula sa kanila. Halos masuka ako sa kape ko. Hindi, imposible. Paano ako makakarating doon? 10 kilometro ang layo mon. Pero sa loob-loob ko, yung gutom, yung paghahanap. Hindi na ako yung nurse na si Alex. Ako na yung kulungan. At tuwing gabi, kapag tulog na ang utak kong sibilisado, yung bilanggo sa luog, yung aswang sa dugo ko, ang siyang kumokontrol.
Naghahanap ito ng paraan para pakainin ng sarili. Nagsimula na ito sa mga hayop. Alam kong hindi ito titigil doon. Ang takot ko hindi na para sa sarili ko, para na sa mga taong nakapaligid sa akin, sa mga pasyente ko, sa mga kapitbahay ko. Sa syudad na ito na walang kaalam-alam sa kung anong uri ng halimaw ang dinala ko rito mula sa Pilipinas. Alex, my friend, come over for dinner on Saturday. My wife is making her famous Schweinsbraten. Sabi ni Klaus, yung katrabaho kong Austrian. Gusto kong tumanggi, pero ilang linggo ko na silang iniiwasan. Kailangan kong subukang maging normal. Sure, Klaus, I'd love to. Sabi ko, pilit nang umingiti. Pagdating ko sa apartment nila, sinalubong agad ako ng amoy. Bawang! Naggisa sila ng bawang at sibuyas kasama ng baboy. Para sa kanila, mabango yun. Para sa akin, para akong pumasok sa isang silid na puno ng lason. Biglang naninikip ang dibdib ko. Parang may mga karayom na tumutusok sa ilong ko, sa utak ko. Nahihilo ako. Are you okay, Alex? You look like you've seen a ghost. Sabi ng asawa ni Klaus, si Greta. I'm fine, just a bit of a headache, sabi ko. Pinilit kong umupo sa lamesa, pero habang inihahain nila ang pagkain, mas lalong tumitindi. Ang amoy ng bawang parang sinusunog ang loob ko. Nagsimulang mag-init ang balat ko. Yung scapular sa ilalim ng damit ko parang nagbabaga. Hindi ko na kinaya. Bago pa man ako makakain, tumayo ako. I'm so sorry, Klaus, Greta. I don't feel well. I have to go. Tumakbo ako palabas ng apartment nila, palayo sa amoy na yon. Sa hagdanan, sumuka ako. Walang laman, puro asido lang. Nakasandal ako sa pader, nanginginig, pawis na pawis. Totoo. Totoo lahat. Yung mga kwento ni Lola, yung mga alamat, yung mga bawal na pagkain, hindi yun basta kwento. Yun ang kahinaan ko, ang kahinaan namin. At kung totoo ang kahinaan, ibig sabihin totoo rin ang halimaw. At ang halimaw na yun ay ako. Alam kong malapit na. Ang gutom, hindi na lang siya bumubulong. Sumisigaw na. At alam kong hindi na sapat ang mga hayop. Naghahanap na ito ng iba. Isang gabi, nasa night shift ako. Tahimik ang ward. Biglang tumunog ang code blue. Isang pasyente sa kabilang palapag, nag-cardiac arrest. Pero may komplikasyon. Isang post-op patient, pumutok ang tahi, internal bleeding. Tumakbo kami lahat para tumulong. Pagdating ko sa kwarto, bumulaga sa akin ng amoy. Sariwang dugo. Marami. Mas matindi kaysa sa naamoy ko dati. Nakita ko ang dugo sa sahig, sa kumot, sa mga amay ng mga doktor. At doon, nawala ang lahat. Nawala yung ospital. Nawala yung mga doktor. Nawala yung pagiging nurse ko. Ang natira na lang ay ang amoy, ang pangako, ang pagkain. Yung anino sa loob ko, yung aswang sa dugo ko ay nagising ng buo at gusto niyang kumain. Naramdaman kong nag-iiba ang paningin ko. Ang mga ilaw dumidilim. Ang mga tibok ng puso sa paligid lumalakas. Nakita ko ang leeg ng isang doktor na abala sa pagsi-CPR. Nakita ko ang ugat na pumipintig doon at naramdaman ko ang sarili kong mga labi na naghihiwalay. Ang mga pangil ko na humahaba. "Alex, get the crash cart!" Sigaw ng isang doktor sa akin. Yung sigaw niya parang gumising sa akin mula sa isang masamang panaginip. Napatingin ako sa mga kamay ko, nanginginig. Ang mga kuko ko, humaba at naging itim. Hindi dito. Pumikit ako ng mariin, nagdasal ako. Hindi ang mga dasal na itinuro sa simbahan, kundi ang mga basag na Latin na dasal na naririnig ko mula kay Lola. Corpus, Sanguis, Domine. Pinilit kong kontrolin ang halimaw. Pinilit kong itulak siya pabalik sa kulungan. Isang digmaan ang nangyayari sa loob ng katawan ko. Habang ilang metro lang ang layo, isang tao ang nag-aagaw buhay. At hindi ko alam kung sino sa kanila ang kailangan kong iligtas. Makalipas ang isang buwan. "You look great, Alex. Really, the dark circles under your eyes are gone. You seem vibrant," sabi ni Klaus habang nagkakape kami sa staff room. Mumiti ako.
I finally fixed my diet, found what works for me. Totoo yun. Natagpuloy ko na kung ano ang gumagana para sa akin. Pagkatapos ng gabing yon sa emergency, pagkatapos ng digmaan sa loob ko, naintindihan ko. Hindi ko kayang patayin ang halimaw. Parte na siya ng dugo ko. Ang kaya ko lang gawin ay kontrolin siya, pangaralan, at pakainin. Nagpapatuloy ako sa pagiging nurse, mas mahusay pa nga yata ngayon. Ang matalas kong pang-amoy, nagagamit ko para ma-detect ang mga internal bleeding bago pa man lumabas sa tests. Ang matalas kong pandinig, naririnig ko ang bahagyang pagbabago sa tibok ng puso ng pasyente. Naging isang mas mahusay akong diagnostician, isang regalong galing sa sumpa. At yung pagkain, may solusyon din ako dyan. Sa ospital, sa blood bank, maraming mga dugo na malapit ng mag-expire. Mga dugo na hindi na pwedeng isalin sa mga pasyente. Itatapon na lang. Sayang, di ba? Sa ilalim ng mga protocol ng Safe Disposal of Biological Waste, natagpuan ko ang isang paraan para makuha ang kailangan ko nang walang nasasaktan, isang maliit na supot, sapat lang para patahimikin ang gutom, sapat lang para manatili akong tao. Gabi-gabi, umuuwi ako sa apartment ko sa Vienna. Hindi na ako nilalamig. Ang dating tahimik na syudad, ngayon ay puno ng musika para sa akin, ang symphony ng mga tibok ng puso sa paligid ko. Hindi na ako takot, hindi na ako biktima. Isa akong survivor, isang nurse sa umaga, at isang bagay na mas matanda pa sa gabi. Natuto kong isama ang aking modernong propesyon sa aking sinaunang pamana. At sa totoo lang pare, hindi pa ako naging ganito kasigla sa buong buhay ko.